Magandang gabi po sa bawat isa at muli salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito at again we invite everyone to be with us this night and patuloy po tayong sama-samang manalangin at mag-aral ng kanyang salita and we are in the series of Book of Psalms at ngayon po ay nasa Psalms 130 ang ating pag-uusapan and our online soaking ay nagpapatuloy po para sa atin, sa bawat isa, para sa paglilingkod natin sa Panginoon. And ngayon po ang ating title na pag-uusapan is Distant from God. Mayroon pong pagkakataon na napakahirap sa isang tao or isang nagmamahal sa iyo na mapalayo ka sa kanya, lalong-lalo na kung yung nagmamahal sa iyo ay handang ibigay kahit ano man ang hingin mo, ano man ang pagkakataon na hiningi mo sa kanya, ibibigay niya at maging ang kanyang buhay ay kaya niyang ibigay para sa iyo. Pero sa isang pagkakataon ay napapalayo tayo, ito po'y napakahirap sa isang sitwasyon na ganon. And ang tinutukoy ko po, ito po yung pagkakataon na kung saan tayo ay nagkakaroon ng distansya sa ating relasyon para sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. At basahin po natin sa Book of Psalms 130, verse 1 to 8. NIV version po ang aking babasahin. Ang sabi po dito, Out of the deeps I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, keep record of sins, Lord, who can stand? Verse 4, But with you there is forgiveness, so that we can, with revenge, serve you. I wait for the Lord, my whole being waits, and His word I put my hope. I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. Verse 7, Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na sabi po sa Book of Romans chapter 3 verse 10 sa Tagalog ay walang matuwid, wala kahit isa. And the Book of Romans chapter 3 verse 3, lahat tayo po ay nagkasala at lahat tayo po ay makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But sa kabila po ng ating mga kasalanan, nandiyan po yung promise ng Panginoon sa atin. In the book of John chapter 10 verse 10, ang sabi po doon, naparito ang magnanakaw para pumatay, sumira at magnakaw. Pero ang Panginoon babalik na muli para po tayo po ay bigyan ng buhay na ganap. Hindi lang ganap, kundi buhay na ganap at kasiyasiya na buhay. So, ito po yung promise ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa heart of the Bible in the book of John chapter 3 verse 16, ang sabi po doon that, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Ikaw, ako, lahat tayo, mahal tayo ng Panginoon. Makasalanan man tayo or matuwid man tayo sa harapan ng Panginoon, lahat po tayo ay pwedeng mahalin ng Panginoon. Even as sinners, have chance na bumalik sa Panginoon para maranasan niyo yung pag-ibig. Kaya nga po, sa title natin is Distance from God. Mahirap pong mapalayo sa nagmamahal sa iyo, na nagbigay sa iyo ng buhay, na tunay na buhay, at maging ang kanyang buhay ay ibinigay hanggang sa kamatayan. Napakahirap po nun. At this time, people of Israel separated from the loving of God because of her or his sin. Our sins cause a distance from Him. Yung pong nagkakaroon ng distansya dahil sa kasalanan. At napakahirap na umaharap ka kay Lord na may gap, may something na hindi po naaabot yung presensya ng Panginoon dahil sa nagawa mong kasalanan. So, in our passage, mayroon pong tatlong bagay na ipinakita ang Panginoon for us na alam natin na kahit po sa kabila ng kasalanan,
pinakita pa rin ng Panginoon na tayo po ay kaya niyang mahalin, kaya niyang ituwid, at kaya niyang baguhin. Una, ang sabi po dito, to prevent us in distance to our God, first, when we crying out to God, we'll turn our attention to the only one who can really help. And verse 1 and 2, ang sabi po dito, out of the deeps, I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. Amen? Alam mo, ang taong nagsisisi po, seryoso sa pagsisisi sa Panginoon, kahit gaano kadami, kahit gaano kalalim ng kasalanan mo, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya-kaya kang mahalin ng Panginoon. Kaya nga po, magtataka kayo kung minsan, bakit kaya may mga tao na kahit makasalanan, binibless pa rin ng Panginoon? We don't know the reason behind. Dahil alam natin, literally, nakikita natin sila na hindi maganda yung ginagawa. But deep inside, maaari ang Panginoon, alam ni Lord ang isa't isa sa atin. Kaya nga, kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, at talagang tunay na nagsisi tayo sa harapan ng Panginoon, kung tayo po ay nagkasala, tayo po ay patatawarin ng Panginoon. It should lead to confession and then God mercy, forgiveness and redemption. So when we cry to God, lead us in mercy and forgiveness and redemption of God for us. Pinapatawad po tayo at kaya tayong patawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Second, when He forgives, He forgives. Or, when He forgives, He forget. Hallelujah. Napakaganda po. Hindi katulad ng tao na kapag nagkasala siya, humingi siya ng tawad sa iyo, at maaalala mo yung kasalanan niya, parang tumabang. Parang yung tiwala mo nawalan. Parang mayroong something nawala na dahil sa ginawa niya sa iyo. Kung nagkasala po siya sa iyo, ang kapwa mo. But different from our God. When He forgives, He forget. Or He forgives. Ganyan po ang Panginoon. He forgives completely. And verse 4 and 7, ang sabi po dito, But with you there is forgiveness, so that we can, with revenge, serve you. Verse 7, Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord, take note of this, is unfailing love, and with Him is full redemption. Wow! Hallelujah! Unfailing love. Kung bibilangin mo ang kasalanan mo, kapatid, ako, tayong lahat, pag binilang mo ang kasalanan mo, kung sa tao lang isasabihin mo, baka hindi po tayo mapatawad, baka mag-ibang impression sa atin. But because of the unfailing love of God and full of redemption of Jesus Christ, nagagawa niya po tayong patawarin. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa mga Israelites. Kung titingnan natin ang mga kwento nila, from the journey of Israel, paulit-ulit nagkakasala, ang titigas ng ulo, pero ang Panginoon, nandun po, gumagabay, nagpapatawad, at talagang handang magmahal kahit gaano kakulit ang mga Israelites. Same as right now, kapatid. Maaari ikaw ngayon nanonood sa akin ngayon, sumasabay ngayon, kapatid. Kahapon, nung isang linggo, or maaaring kanina lang, nagkasala ka sa Panginoon. God loves you. Mahal ka ng Panginoon. His love is incomparable. Ang pag-ibig niya ay talagang hindi nagbabago. Handa kanyang patawarin kung ikaw po ay magsisisi ng tapat para sa Kanya. With the Lord, there is unfailing love. Amen? So, third, last point, we knew or we pray, realize that God is holding nothing against you. Amen? So, kapag tayo po ay nanalangin, earnestly, ng buong puso, ng buong ating kaisipan, alam natin po mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi po siya nagtatanim ng galit sa kanyang mga tao. So, it is not holding nothing against you. Verse 8 and 2, sa ating pong, or verse 2 and 8, sa ating pinag-aaralan, ang sabi po dito, let your ears be attentive to my cry for mercy. And verse 8, He Himself will redeem Israel from all their sins. Wow! Ganun po ang Panginoon. Kung may nawala, kaya niyang i-redeem po yan.
Kaya niyang ibalik yung relasyon mo dahil sa kasalanan na nagpaiwalay sa iyo para sa Kanya. Kaya niyang i-refresh yan. Kaya niyang ibalik yan, kapatid. As long as willing kang bumalik sa Kanya, magsisi ka ng kasalanan na ginagawa mo para sa Kanya, He is very willing to wait you. So I remember the story of the prodigal son, na ganun po ang Panginoon, na kahit ikaw nagkamali ng desisyon, nagkamali ng mga ginawa mo, pero kapag bumalik ka sa Kanya, bibihisan ka niya ng bagong damit, paghahandaan ka niya, amen? At magsiselebrate. Isang soul po ang maligtas, million of angels ang nagpupuri sa Panginoon. Kaya bawat isa po sa atin, we know we are not perfect, hindi po tayo perfecto, but salamat sa pag-ibig, sa unfailing love ng Panginoon. Dahil perfecto ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ is a new creation, the old has passed and the new has come. Yan po ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na ito ang sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay bago ng nilalang, dapat mawala na yung dati nating pagkatao, ngayon ay bago na. Ganun po yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Kapag ikaw po ay nagsisi ng lubusan, ibinigay mo ang lahat sa Kanya, ano pat kung anong isipin ng mga tao sa iyo, basta ikaw at ang Panginoon ay nag-uusap, mga kapatid, marirefresh at maayos ang relasyon mo sa Kanya. At ang muling pag-ibig, no distance. Wala nang mangyayaring distansya with you and God. And sa ating pong pagtatapos, ang sabi nga po niyan, the doctors can save your life. A lawyer can defend your life. A soldiers can give us peaceful life. But only God can give you an everlasting life. Hallelujah. Thank you so much, Lord. And assurance of the Lord's forgiveness, God will surely forgive us if we confess our sins to Him. 1 John 1:9. If we are confess our sins, God is faithful to forgive us. Amen? So gusto mo bang muling ma-repress at maranasan mo yung unfailing love ng Panginoon? Muling gusto mong mamuhay ng sagana at maayos, kumikilos ng walang distansya? Yung may freedom ka dahil sa wala kang itinatago, kapatid. Kapatid, sa pagkakataong ito, hayaan mo ang Panginoong kumilos sa buhay mo ngayon. Ikaw mismo ang nakakaalam at ang Diyos ang nakakaalam sa buhay mo. The love of God, the unfailing love of God, offer to every one of us para sa ating mga kasalanan. Let us pray. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord, for the unfailing love, O Lord. Thank you, Lord, for your life, O Lord, that crucified on the cross, O Lord, because of our sins, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na lagi po, Panginoon, nagpapatawad sa iyong mga anak sa handang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, maaring ako or ang tao, Lord, na nanonood ngayon, Panginoon, ay nakapag-commit ng kasalanan. Maaring matagal na, or nung isang linggo lang, Panginoon, or kani-kanina lang, Panginoon. Because the sins, Lord, hindi lamang sa kung ano, kundi maaring ito'y nagawa namin sa pag-iisip, Lord, sa pagsasalita, pagkilos, Panginoon, or pagtingin, Panginoon, God. Lord, please forgive us, Lord. Repress our relationship to you, Panginoon, God. Gusto po naming makalaya sa gapos ng kasalanan, Panginoon, in Jesus' mighty name, O God. Thank you, Lord, that you are the God na sagana po sa pag-ibig, sagana sa pagpapatawad, Panginoon, O God. Lord, we don't want, Lord, to have a distance from you, Lord. Our relationship, Lord, ayaw po naming malayo or mapalayo, Panginoon. Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, touch mo po ang buhay ng bawat isa amin, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, Ikaw ang nagsabi, Lord, if we confess our sins, Lord, you are so faithful, Lord, to forgive our sins, O God. Thank you so much, O God, for the forgiveness. Thank you for the love. Thank you for the redemption, O Lord. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. This is our prayer, Lord. We bring back all the glory, praises into you, Lord. Thank you, Lord, and we love you, Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Let's pray for our nation.
Let's pray for the frontliners. Let's pray for the salvations. Let's pray for our church. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa aming Panginoon. Thank you so much, Lord, for the guidance, for the leading, Lord, with the power of your Holy Spirit, O Lord. Thank you, Lord, and our prayer, Panginoon, alam po namin, hindi po masasayang, Panginoon, ang lahat naming petition, O Lord, because you are more than enough, Lord, to solve any concerns or any problems, Panginoon, sa lahat ng aming mga prayer requests, Panginoon God. Salamat, Lord, at ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa lahat, Panginoon, at nangangakong tapat sa bawat isa aming Panginoon. Thank you, Lord, that you will never leave us, Lord, nor forsake us, Lord. You said, O Lord, sa bawat isa aming Panginoon, God. Sa oras pong ito, Panginoon, muli, Lord, we ask, Lord, specifically, Lord, to protect us, Lord. Let your divine protection be with us, Lord, for the crisis that we are facing right now, Lord, for this COVID-19, Panginoon, God. We ask it, Lord, through the powerful name, Lord, in Jesus' mighty name, O God, in Jesus' mighty name. And Lord, salamat, O God, sa pagkakataon na binibigyan mo pa kami, Lord, mabuhay at maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin, Lord, marahan na binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. This is our prayer, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.